First year high school ako nang nagdesisyon ako mag-aral sa province ng mama ko. Sa una mahirap pero okay lang kasi meron naman akong mga pinsan doon. Until one day, may nakilala ko sa isang store. Pauwi na ako noon at bumibili lang ako ng merienda. Habang sila namang magbabarkada ay nakatambay sa tindahan. Merong isang lalaki na sobrang na-attract ako sa kanya. Pero hindi ko pinapahalata kaya tinutuon ko yung sarili ko sa merienda. At isang araw, nakwento ko to sa mga pinsan ko. At napataon naman na yung pinsan kong lalaki ay kaklase pala siya. Halos buong araw akong kinukulit ng mga pinsan ko dahil sa kanya. Nahalata rin kasi ng iba na crush ko siya. Yung ibang mga pinsan ko at yung iba naman ay kaibigan ko. Kaya minsan nagiging magkasama kami pero hindi kami ganun ka-close kasi nga nahihiya ako. Hanggang isang araw, habang naglalaro sila ng billiard sa labas ng bahay, narinig kong sinigaw ng pinsan ko yung number ko pero hindi ko alam kung kanino niya yun sinisigaw. Hindi ko na lang pinansin dahil alam kong nagbibiro lang yun. At habang natutulog ako, alam kong may nag-text sa akin pero hindi ko na pinansin kaya kinabukasan ko na binasa. Halos mga tugan-tuhod ko sa text niya, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. At simula ng araw na yun madalas na kaming mag-usap at magkasama. Bagong taon na, hinatid niya ako pauwi sa bahay dahil galing kami sa isang party. Pero hindi kami nakainom, naglakad lang kami pauwi dahil malapit lang naman sa amin. Nang bigla akong lamigin kaya hinimas ko bigla yung braso ko. At siya naman nung time na yun naglalakad sa likod ko. Napahinto ako sa paglalakad nang bigla niyang ipatong sa balikat ko yung jacket niya. At napatingin ako sa kanya. At halos hindi ko mapigilan yung kilig ko nung makita kong nakangiti siya sa akin. Bigla siyang nagsalita at ang sabi niya gusto niya ako. Ewan ko ba kung bakit nasabi ko rin na gusto ko siya. Natampal ko pa ng 2 beses yung bibig ko pero huli na. At naging kami na nga. Yung relasyon namin, kaming magbabarkada lang yung may alam at hindi to alam ng mama ko. Natatakot ako na sabihin sa mama ko kasi baka pagalitan ako. Bata pa lang kasi talaga kami. Sobrang daming naging problema at napagdaanan namin dahil nga patagulang yung relasyon namin. Maraming away, tampuhan na napagrarausan rin naman. Umabot din ng 1 year yung patago naming relasyon. Hanggang sa nagkaroon kami ng family problem. At dahil doon ay umalis kaming mag-anak sa lugar na yon. Bago kami umalis, sinapos ko na muna kung ano yung meron kami. Kita ko at ramdam ko na nangingilid yung luha niya pero pinipigilan niyang umiyak. Habang ako naman ay umiiyak habang niyayakap ko siya. At ang sabi ko sa kanya kung kami ay kami talaga. Gagawa ng paraan yung tadhana para magkita ulit kami. Pakiramdam ko makasarili ako dahil sa desisyon ko. Pero nanatili pa rin naman kaming magkaibigan. Hanggang sa isang araw kasal ng pinsan ko. Kaya bumalik ako sa province namin. Wala siya nung time na yon at nagbabakasyon sila sa Bicol. Kaya mga barkada lang niya yung nakasama ko. Hindi ko inaasahan na yayayain ako ng sayaw ng isa sa mga kaibigan ng barkada ko. At aaminin kong nahook talaga ako sa kagwapuhan niya. Isa kasi siya sa mga crush ko nung 4th year high school ako. At siya naman nung time na yon ay 2nd year college. Mula nung gabi na yon nanligaw siya at sinabi ko yun sa ex ko. Pero hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagalit habang kausap ko siya sa cellphone. Nasigawan pa nga niya ako at nagalit din ako. Hanggang sa nung gabing yun ay binaliwala ko na siya. At never na akong sumagot ng mga tawag or text niya. Ang sabi niya kasi babaero yung barkada niya at wala daw sineseryosong babae. Tumatagal lang daw ng 3 months to 5 months yung barkada niya sa isang relasyon at ayaw daw niyang matulad ako sa mga naging karelasyon nito. Hanggang sa naging kami nung lalaki na yon. And this time legal kami kasi nasa edad na rin naman ako. Sobrang sweet niya at lagi siyang nandyan para sa akin. Kapag nag-aaway kami, siya yung talagang hindi makatiis. Naging ka-close niya rin yung mga pinsan ko, pati na rin si mama. Siguro dahil lagi siyang may dalang pasalubong para sa amin ni mama. Hanggang sa isang araw, tama nga sila na lahat ng bagay ay nagbabago. Bigla siyang nanlamig at hindi na niya ako nilalambing hanggang sa humantong sa hiwalayan. Ako na yung nakipaghiwalay. Akala ko baka sakali na amuin niya ako or mag-effort siya para sa amin. Pero nagulat na lang ako sa binalita sa akin ng mga pinsan ko. 3 araw pa lang kaming naghihiwalay that time at meron na agad akong kapalit. At na-confirm ko yon nung may check ko yung Facebook niya. Kasama niya sa profile pic niya yung babae niya. Bigla kong naalala yung isang senaryo na talagang nag-aaway kami dahil pinaghihinalaan ko siya. Yun ay bago siya manlamig sa akin. Halos gumuho yung mundo ko nung makita kong 4 months na pala sila. Ang ibig sabihin, pinagsabay niya kami. Nakita ko sa caption ng babae na, "This is it finally. Sa akin ka na talaga." Wala akong ibang matakbuhan kaya tinawagan ko yung ex ko at sinabi ko yung nangyari at dinamayan naman niya ako. Hindi niya ako pinabayaan. Dinamayan niya ako sa loob ng ilang buwan ng pagsisentimiento ko at ilang buwan din yung nakalipas at mas lalo akong nahulog sa kanya at inamin ko yon.
Pero huli na ako bago ko to inamin sa kanya. Meron na siyang girlfriend that time at legal na rin sila sa family niya. At sa pangalawang pagkakataon, broken na naman ang ante nyo. Iba lang yung ngayon kasi alam ko sa sarili ko na ako yung nagkamali. Ang dami kong what ifs, na paano kaya kung hindi ako umalis dati, ako pa rin kaya yung gusto niya. Sa akin pa rin kaya siya in love. Naintindihan ko siya at tinanggap ko na yung lahat at hanggang ngayon ay friends pa rin naman kami. Pero syempre, hindi na kagaya ng dati kasi meron na nga siyang girlfriend ngayon. I know I'm stupid, pero kahit anong isipin at pilit ko nang tanggalin siya dito sa puso ko, andito pa rin siya. Sana hindi kanya isuko kagaya ng ginawa ko dati. At kahit paulit-ulit mong sabihin na hindi kita sinayang pero para sa akin, sinayang kita. Ganun pala Mami Len, no, kapag ka na-inlove ka na. Kung kailan na sa tamang panahon na kaya mo na siyang ipaglaban. Salamat Mami Len sa pagbasa ng aking kwento. Gusto ko lang ma-share para lamang maibsan ng konti yung nararamdaman ko. Kasi sobrang tanga ko dun sa part na nasa akin na siya pero hindi ko nakita yung halaga niya. From our letter sender, Jane ng Santa Rosa, Laguna. Yung naramdaman mo sa kanya, yung napagdaanan mo sa kanya, dyan sa first love mo, yan yung una nating nararamdaman sa unang pag-ibig. Sabi daw nila, may 3 beses tayong magmahal sa tanang buhay natin. Una, yung pagmamahal na pambata. Yung naghahanap ng perfect, yung mga gwapo, maganda. Yung bang masyadong idealistic pagdating sa pag-ibig. Yung pagmamahal na para bang mala fairy tale na kwento nung bata ka pa. Yung ikaw yung prinsesa, tapos siya yung prinsipe. Yung hahamakin mo ang lahat at higit sa lahat, mas mahalaga yung nararamdaman mo kaysa sa kung ano pa yung sasabihin ng ibang tao. Yung pag-ibig na pakiramdam mo laging tama. Pangalawa, yung pag-ibig na pinakamahirap pero pasasalamatan mo. Yung pag-ibig na tuturuan ka ng aral sa kung ano ka ba talaga at sa kung paanong paraan mo kagustuhang mahalin. Yung pag-ibig na paulit-ulit at pinipilit. Yung kahit parehas na kayong nasasaktan, tuloy pa rin. Ilalaban nyo pa rin. Yung pag-ibig na masaya pero masakit. Kaya kailangan mo rin pakawalan sa huli. At yung pangatlo, yung pagmamahal na hindi mo inaasahang darating. Dito napapasok yung love is blind. Yung love na unconditionally na wala kang hinihinging kapalit. Yung bang pagmamahal na hindi mo kailangang magpanggap. Yung pagmamahal na kaya mong tanggapin lahat. Pagmamahal na pinakamagaan at pinakamadali. Pero lagyan natin ng pang-apat. Yung pagmamahal na laging andyan at hindi nawala habang minahal mo yung una, pangalawa at pangatlo. At kahit ilan pang pag-ibig na dumating at darating pa sa buhay mo, merong isa talaga at natatanging hindi mo makakalimutan. Ito yung love that goes beyond the romance. Ay, kinilig ka naman.